Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Descaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapareho ng title ng ano niyo, ng station niyo, ng bilyonaryo niyo, channel niyo. Parang ganun. Mga kababayan, isang nakakabiglang revelasyon ang lumabas kaugnay sa Descaya Firms dahil mula pa noong 2022 hanggang 2025. Nakasungkit umano ang kanilang mga kumpanya ng mahigit 31.6 billion pesos na flood control contracts. Isipin nyo yan, bilyones ang ang pondo para sa mga proyektong dapat sanay nigel iligtas sa mga komunidad laban sa pagbaha. Pero ang tanong ng taong bayan, sino nga ba ang tunay na nakikinabang? At habang mainit ang usapin, hindi pinalampas ni Pasig City Mayor Vico Soto ang issue. Pinatutsadahan niya mismo ang dalawang batikang mamamahayag na nakapanayam ang mag-asawang Descaya. Kung saan si Sara Descaya ay tumakbo pang katunggali niya noong nakaraang halalan. Ang sabi ng ilan, tila ginagamit ang media exposure para hugasan ang pangalan at linisin ang imahe sa gitna ng bilyong kontratang ito. Matapang ang buwelta ni Mayor Vico, na tila ipinapahiwatig na hindi basta-basta pwedeng balewalain ang bigat ng isyu. Kasi naman, mga kababayan, habang ang karaniwang mamamayan ay nalulubog sa baha at naghihirap sa araw-araw, may mga kumpanya palang kumakain ng bilyones mula sa kaban ng bayan. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba ganoon kalalaki ang mga proyektong napunta sa iisang grupo? Paano ito naaprubahan? At higit sa lahat, may sapat bang kalidad at saysay ang mga proyektong ito? O baka naman papel lang at resibo ang iniwan? Mga kababayan, hindi na ito basta intriga. Usaping pera ng bayan ito. Usaping dapat bantayan, usaping dapat busisiin. Kasi kung totoo ngang may irregularidad, malinaw, tayo mismo ang dehado. Kaya ang hamon ngayon, sa mga opisyal, sa media, at sa bawat Pilipino, huwag tayong maging bulag, huwag tayong maging pipi. Sa bandang huli, ang pera ng bayan ay dapat para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan.